Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging, telas ng silanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bangaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitindig. Luman ang araw ng walhagin pagsinta, mo'y langit sa piling ko. Ang higaya ng pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Mga kabarangay, alinsunod sa tagubilin ng DILG batay sa Republic Act 7160, dapat magkaroon ng Barangay Assembly Day ang bawat barangay every March and October kada taon. Alinsunod na rin po sa kalalabas lang na instruction mula sa ating pamahalaan na bawal ang mass gathering. Ang ating Barangay Assembly ay via social media po. Sa ngalan ng Department of Interior and Local Government or DILG, isang dalisay at malugod na pagbati sa lahat ng masisigasig na lingkod ng pamahalaan na pinamumunuan ng inyong punong barangay, mga opisyal na bumubuo ng sanggunian, at sa iba pang mga kawani at sa lahat ng nakilahok sa Barangay Assembly Day. Muli isang maaliwalas at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang araw na ito ay isa sa mga mahalagang kaganapan para sa ating lahat. Ang pagsasagawa ng Barangay Assembly, kinikilala natin ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok, pakikiisa at pakikibahagi ng bawat residente na naririto ngayon. At yung mga nasa tahanan na nanonood via online upang talakayin ang iba't ibang mga usapin patungkol sa kalagayan ng inyong barangay, katuparan ng mga panukala sa nakalipas na taon at mga proyektong nakalaan ngayong 2021. Ito ay nagbibigay ng importansya sa bawat boses ng mamamayan na siyang nagpapatunay rin na ang inyong punong barangay kasama ang kanyang miyembro ng sangguniang barangay at iba pang mga kawani ay maayos naglilingkod sa taong bayan upang maipatupad ang mga polisiyang nakatuon sa pangkalusugan, kapayapaan, kaayusan, at sa pagpapaangat ng antas ng pamumuhay.
Nais po namin ipaalam sa inyong lahat na ang DILG ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikibahagi sa programa ng DILG at ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Bagamat ang ating bansa ay nakakaranas ng mga kalamidad at itong COVID-19, ang national government at ang inyong mga barangay officials at iba pang mga local officials ay patuloy na maglilingkod sa inyo at sinisiguro na tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng mga serbisyo sa ating mga mamamayan. Alam naman natin paano tayo sinubok ng COVID-19 noong nakaraang taon. At sa pagpasok ng 2021, kami sa DILG ay umaasang mawakasan ang pandemyang kinahaharap. Kami po ay nanawagan naway sabay-sabay nating harapin at tugunan ang mga hamon dulot ng COVID-19. Hindi po namin kayo masisisi dahil alam ko po na hindi pa rin maialis ang mga pangamba sa mga posible pang kahaharapin ng ating bansa. Subalit ako ay naniniwala na sa pakikipagtulungan nating lahat ay matutuldukan din natin ang krisis na ito. Sa panahong ito, katuwang ng national government ang mga barangay Health Emergency Response Teams o BERTs bilang nasa first line of defense sa pagpigil ng pagkalat ng coronavirus disease sa mga komunidad at naatasang magsagawa ng health promotions and advocacy campaign sa barangay. Partikular na sa pagpapalaganap ng mahahalagang impormasyon tungkol dito. Ang mga BERTs natin ay naatasang magpatupad ng minimum health protocols at magsagawa ng contact tracing sa kanilang nasasakupan at daily monitoring COVID-19 cases under home quarantine at iba pang mga mahahalagang tungkulin na tutugon sa mga suliranin na kinahaharap ng inyong barangay upang maiwasan na ang pagkalat ng virus. Malaki rin ang makalagahan at kasiguraduhan ng kaayusan at kalinisan ng ating kapaligiran. Kaya ang mga Barangay Solid Waste Management Program or ang ating BESWMC or Barangay Solid Waste Management Committee ay dapat ipagpatuloy ang pagpapalakas ng ating mga polisiya at programa na nakatuon sa mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura, pagpapalaganap ng kaalaman sa wastong paggamit ng likas na yaman, at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pakikiisa ng bawat mamamayan upang mabawasan ang basurang agad lamang tinatapon. At nang sa gayon ay maiwasan ang mga kaso ng malulubhang sakit gaya ng dengue at leptospirosis. Samantala, ating hinihimok ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council na maging maalam, handa at maagap sa pagresponde sa nag-aambang kalamidad o panganib upang masiguro ang kaligtasan ng bawat pamayanan. Gayun din ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC na may mahalagang tungkulin at responsibilidad na pagtibayin pa ang kampanya laban sa iligal na droga. Ang tungkulin nito ay mangalap ng impormasyon tungkol sa lahat ng drug-related incidents sa inyong lugar kung meron man at i-report sa kinauukulan at upang maging maalam ang mga nasasakupan ninyo at maiwasan na. Kailan magsagawa ng information education campaign kontra droga. Hinihingi din po namin ang inyong suporta at pagtugon sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na ipagpatuloy ang pagsasaayos ng mga kalsada sa pamamagitan ng pagsasagawa ng road clearing operation sa lahat ng mga pampublikong kalsada. Kami din po ay nakikiusap sa ating mga mamamayan na tumalima sa pinapagawa ng batas upang ang pampublikong kalsada ay maibalik natin sa taong bayan. Muli, ako ay lubos na natutuwa at taos-pusong nagpapasalamat sa walang humpay, walang sawa at tuloy-tuloy na pagganap ng ating mga barangay officials sa kanilang mga tungkulin. Maraming salamat din po sa inyong pakikiisa at pagsuporta sa aming kagawaran. Kayo ay aming hinihikayat, mga barangay officials at mamamayan,
tayo ay magbaranggayan, barangay at mamamayan. Sama-sama at magkaisa upang labanan ang pandemya tungo sa isang ligtas, maayos at maunlad na pamayanan. Makakaasa po kayo sa suporta ng DILG para sa inyong mga mabubuting adhikain. Hiling ko po sa may kapal, naway kanyang protektahan at ilayo sa kapahamakan ang ating mga barangay officials, ang birds at ang lahat ng mga matitino, mahuhusay at maaasahang kawani ng pamahalaang lokal. Para sa amin, barangay, ikaw ang bida, mabuhay ka. Maraming salamat po. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, muli nagsama-sama tayong mga pag-aawad at lahat ng walang sangguniang barangay. At bilang barangay treasurer, nandito po ako upang sa ating barangay assembly ay iulat ang financial statement o ang katayuan ng ating pamimera sa barangay. Ngayon po, for 2021 budget, meron po tayong estimated total income na 3,772,161 pesos. Ang mga sources po nito o ang pinagkukunan, unang-una ang RTP, nakaprogram po dito na meron tayong makukulektang 60,000 pesos. Sa IRA, ang IRA po natin for 2021 ay 3,662,161 pesos. At nag-budget din po tayo o nag-program ng ating makukulekta sa ating po mga barangay clearances and certifications na 45,000 at sa sedula na 5,000 pesos. Ito po ay pinatihati natin sa iba't ibang pagkakagastusan ng barangay sa mga proyekto. Una po sa personal services, nag-alat po tayo dito ng 1,285,541.70 pesos. Kasama po rito ang ating ibinibigay sa honorario, cash gift, PEI, picture bonus, PhilHealth, leave benefits, and 13-month pay. Sa MOOE, meron po tayong inalat na 488,387.68. Ito po ay gagastusin natin sa ating mga traveling expenses na local, office supplies, street light expenses, accountable forms, gasoline of ambulance, oil and lubricant expenses, electricity and internet expenses, fidelity fund, medical assistance to barangay officials, liga ng mga barangay annual dues and donations or kalong-tulong, to indigent residents seeking medical and burial assistance sa ating pong barangay, and other miscellaneous expenses. Ang ating po naman mga special purpose appropriation ay nagkakahalaga ng 1,298,256 pesos and 35 centavos. Ito po ay para sa ating 20% development fund, 10% SK fund, 5% GAD, 5% disaster risk reduction management fund, 1% senior citizen and PWD, and 1% Barangay Council for Protection of Children. Ngayon po, ang ating nakolekta na sa IRA from January to March 2021 ay 915,471 pesos. Nakapag-deposit na rin po tayo ng ating collection from barangay clearances and certifications amounting to 16,725 pesos. At ang ating po namang nakolekta sa CTC or sedula ay 8,151.44. Sa RPT, meron na rin po tayong nakolekta for as of February 28 na 15,782.37. Ngayon po yung ating mga
pinagkagastusan na simula January until now ay i-report po ng ating Chairman on Appropriation, si Konsehal J.D. Villela. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gaya po nung unang nabanggit ng ating treasurer, ako po nasa committee ba ng Finance and Appropriations. Karagdagang report naman po sa nauna niyang report kanina. Ang ating pong mga nagastos na o nailabas para po itong buwan ng January. Ang sa honorarium po, ang nailabas na po natin ay 327,807 pesos. Sa PhilHealth naman po, may budget po tayo na 71,400. Ang nailabas na po natin ay 16,200. Sa benefits po, naglabas na din po tayo. Ang total po noon ay 64,539 pesos. Sa MOOE naman po, ang ating pong budget sa electricity ay 100,000. Ang nailabas na po natin ay 16,908 pesos and 23 centavos. Sa kaloob tulong po, meron po tayong naka-budget na 114,387 pesos and 68 centavos. Ang nailabas na po natin dito ay 16,000 pesos. Sa atin naman pong internet expenses, may budget po tayo dito na 24,000 pesos. Nakapaglabas na po tayo ng 5,697 pesos. Ang total po ng ating mga nailabas ay 447,151 pesos and 23 centavos. Ayun lamang po ang aking maiulat sa ilalim po ng Komite ng Finance and Appropriation. Mahapon po sa ating lahat. Ang aking po komite ba ay ang Agriculture and Environment. Nung nakarang pong buwan ay nagkaroon po tayo ng vaccination ng aso, anti-rabies vaccination. Ito po inumpisahan sa Silangan at Kaluran. Bagamat hindi natapos po ang ating vaccination, maaaring sa kabilang buwan po ay magkaroon ulit tayo ng vaccination sa dulo. Every week po ay nagkakandak po ako ng train of drive. Ito po ay naglilinis ng kanal, ng kalsada. Ginagawa po yan ng linggo-linggo. Saka po yung ating pong meron pong samahan dito sa ating barangay kung si Pakaani. Lagi po tayo nakikipagtulungan sa kanila sa pag-aalaga ng hayop, sa mga pananim. Hindi po sa ating visit order. Ang ating po mga barangay tanod ay rumoronda at pinututi sa gabi. Nakasama po sila base 1, base 2, base 3. Maraming salamat po. Ilan po. Magandang araw po sa ating mga kabarangay, lalo tigit sa ating kagalangalan ng Kapitan Bukal Borsinilla at sa lahat ng aking kasama sa paglilingkuran. Ako po si Kagawad Konsehal Ana Sanchez, nasa Komite ng Edukasyon ay uulat ngayong araw na ito. Dahil nga po hanggang sa ngayon ay pandemya pa rin tayo, kaya wala po kami may sagawang proyekto para sa ating mga mag-aaral. Bawal pa rin po ang face-to-face na pag-aaral, kaya patuloy pa rin po ang pamimigay ng module sa mga eskwela. Ang inyong pong lingkod ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa aming principal at sa mga guro ng paaralan. Nakita ko po naman na maayos nilang pamimigay ang mga module at sumusunod sila sa health protocols na pinatutupad ng IATF. Nais ko rin po ipaalam sa mga magulang na magsisipag-daycare at grade 1 ang kanilang mga anak na simula na po ang ating early registration ngayong March 26 to April 30. Yung pong mga nakakuha na ng form ay
pwede na po at napilapan na po ninyo, pwede na po ninyo ilagay sa ating boxes sa Barangay Hall. Maraming salamat po. Tungkol naman po sa lupon, nakapagdala po tayo ng 11 kaso o reklamo dito sa ating barangay. At sa pamumuno po ng ating kapitan na Renzo Zuniga, ang lahat ng ito ay bigyan natin ng kalutasan. Sa awa po ng Diyos ay naging maayos ang lahat ng pag-resolve dito. And proud to say po, tayo po ulit ang representative sa ating LTIA, Lubong Tagapamayapa Incentive Awards. 2 consecutive years na po tayo siyang panlaban ng ating Alaminos. Yan lamang po at maraming salamat. Sa ating pong kagalang-galang po ng Barangay Lorenzo Zuniga Jr. Sa kapwa po mga kagawad sa aking mga kabarangay, lalo higit sa mga nanonood ninyo ng live, isa pong magpagpalang hapon sa ating lahat. Dahil nga po sa pandemya at nasa ilalim tayo ng GCQ, ito po yung kauna-unahan natin pagkakataon na mag-report sa pamamagitan ng Facebook Live. Katulad po ng nasabi ng aking mga kasamahan sa konseho, bagamat kami ay iba't iba ng komitibang hinahawakan, kami po ay tulong-tulong sa mga gawain ibang barangay, lalo higit ngayon sa panahon ng pandemya. Mahigit ng 1 taon na tayo sa sitwasyong ito, kaya lalo patuloy ang aming pagtutulungan sa mga gawain, lalo higit sa pambarangay. Ang aming pungpunong barangay ay patuloy na nakikiisa upang di maranasan ang gutom at ang kahirapan ng buhay ng aming mga kabarangay. Bilang Committee on Health na aming hinahawakan at miyembro ng BHEART, patuloy po ang pakikipag-ugnayan po sa aming mga health workers dito sa aming barangay. Sa mga sa mga contact tracer, patuloy din po ang aming pag-monitor sa mga nag-positive at sa mga suspect ng COVID-19. Sa pakikinig ng mga online meeting upang higit na magkaroon ng kaalaman at mapangalagaan ang ating mga kabarangay sa panahon ng pandemya. Patuloy ko rin pong inaalam ang mga nagbalikbayan buhat sa iba't ibang bansa na dumarating dito sa ating barangay upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Lalo higit ang mga dumarating dito sa atin galing sa iba't ibang lugar upang may monitor ang kanilang mga kalagayan. Sa aking mga kabarangay, patuloy ko rin po ang paghihikayat na mapaliwanagan ang ating mga kabarangay sa ating pong national vaccine sa programa ng ating pamahalaan upang lalong mahigit nila ang maunawaan kung gaano ang kahalagahan ng vaccine na ito, lalong-lalo na po sa senior citizen. Nagkaroon din po ng programa dito sa ating barangay ng Chikiting Ligtas. Ito po yung edad na 9 na taong gulang ng mga bata hanggang 9 na buwan hanggang 59 months na mga bata. Yung dagdag na bakuna kontra polio, rubella at tigdas. At halos 98% po ang nabakunahang bata dito sa ating barangay. Patuloy pa rin po ang paglalagay natin ng pondo sa ipinamimigay na gamot dito sa ating mga kabarangay, lalo po ang maintenance ng senior citizen. At nais ko rin pong igulat sa inyo na ang ating pong 6 na pong membro ng barangay PhilHealth sponsor ay kasalukuyan na po natin inaayos ang mga papeles upang magaling. Ito po yung aking mga nagawa at mga ginagawa sa loob po ng aking kalanungan sa panahon ito. Isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat.
Magandang hapon po sa ating lahat. Ang hawak ko po komitiba ay ang social welfare na ito po ay nasasabupa ng DSWD. At sa din po nito ang housing. Ito po ay sa ng batas ng Republic Act 9262. Ang BAW po ay sa po nito ang dalawang tao na may relasyon na kung saan yung isang babae at isang lalaki na kung saan po ay ang naabuso dito ang kababaihan. Hawak ko din po dito ang child protection na kung saan po ang mga minor ay pinaprotektahan ng batas na ito. Gayon din po, hawak ko din po dito ang programa ng kalog-tulong. At hawak ko din po ang programa ng barangay na kalog-tulong sa pangunguna po ni Kapbukal Suniga. Ang ating po barangay ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga tao na lumalapit at pagpili ng tulong sa ating barangay. At tungkol naman po sa disaster, nung nagdaan ng kalamidad sa pangunguna po ni Kapbukal Suniga, kami po ay tumutulong na nag-rescue ng mga tao na sa delikadong lugar. Tulad po sa Anina, marami pong puno na kapalibot sa kanilang bawat bahay. Tungkol po naman sa protocols ng ating bayan, kami po ay sumusunod naman. Tulad po ng mag-report sa Vida Solusyon at sa road clearing. Kami po ay may kanya-kanyang purok. Sa purok press po, tulong po kami ni Gonzalo JB. Una sa pamilya ng face mask. Sa mga taong aming nakakasalubong at amin po, sila pinagsasabihan na sumunod naman po sa aming protocols tungkol sa ating nararanasan sa COVID-19. Yan lang po at maraming salamat po. Isang mapagpaalam na po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating kapitan, magiging kapitan, Lorenzo Bonituliga, at sa aking mga tamang mga kagawas. Ako po bilang ang aking komitiba ay aking pagawain sa ating barangay. Ito po ay nagkakampanan po ng maayos ang lahat po ng pagawain dito sa ating barangay. Kasi po ang mga ating mga patungin, kung ito po man lang, ito po man ay problema, ito po yung susunod-sunan. Wala po at maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang budget po ng SK ngayong taon ay nagkakahalaga ng 377,216 pesos. Ngayong buong buwan ay gumastos na po ng 50,000 para sa desktop o computer. Binili na din po ng aircon para sa SK Hall at Daycare. Bumili na din po ng karagdagang pong table at upuan para sa SK Hall. Next month po, ay plano kong bumili ng gamot at isa po pong desk. Yun lang po. Magandang hapon po sa lahat ng mga narito sa ating barangay, sa Barangay San Ildefonso, sa lahat po ng mga nasa ibang bansa na ating mga kabarangay. Magandang hapon sa inyong lahat. Alinsunod sa tagubili ng DILG at batay sa Republic Act 7160 or ang Local Government Code, kailangan tayong magkaroon ng Barangay Assembly Day every March at saka Oktubre taon-taon. Alinsunod na rin po sa mga bagong kautusan at instruction ng ating National IATF. Bawal po muna ang mass gathering na lagi natin ginagawa doon sa ating barangay covered court. Kaya itong ating Barangay Assembly Day at ang aming pagre-report kung ano ang nagagawa at ginagawa ng inyong barangay
ay dadaanin muna natin sa social media. Mga kanayon, ang sabi po ng ating DILG ay ating talakayin ang ating mga accomplishment ng ikalawang semestre noong taong 2020. Nais kong ibalita sa inyo na noong Disyembre, ating pong ginamit na ang ating bagong-bagong evacuation center at saka yung ating stage na kasama nito. Dito po tayo nagkaroon ng simbang gabi sa nilolooban po ng panahon ng ating kapaskuhan. Gabi-gabi po ay nagkaroon tayo ng misa at ating pong naipatutupad ang social distancing sapagkat napakaganda po ng ating overboard na ikinatutuwa po ng ating pura paroko. At bukod po dyan ay itong nagdaang Enero, dyan din po tayo nagdaos ng binyagan at saka po ng Santa Misa parangal sa ating mahal na patrong si San Ildefonso. Nais ko pong malaman ninyo mga kanayon na simula po noong Oktubre o sabihin na natin July to October na kasagsagan ng ating pandemya, ang ating pong barangay at ang ating pong sangguniang barangay kasama ang ating SK ay naglaan ng malaking pondo, humigit kumulang na 1 milyon para po maiayuda natin sa ating mga kababayan na naghihirap dala ng ating lockdown. At nais ko rin malaman ninyo na during Christmas time ay tayo lamang ang barangay na nakapagbigay ng ika nga ay Christmas bonus sa kauna-unahang pagkakataon sa lahat ng ating mga kawani o mga voluntaryong mga nagsisilbi sa ating barangay. Ang ating po mga PHW, TNS, ang ating mga barangay tanon, lahat, man, hanggang sa kahuli-hulihang mababang pwestong nagsisilbi sa atin, ating nabigyan ng tig to 2,000 na ayuda at papasko noong Christmas time. Kung kaya halos lahat ay nagtatanong kung paano natin ginawa ang ayudang ito o ang ating kabuya sa ating mga samahan na katrabaho sa ating barangay. Marami tayong mga programa na naka-binbin o naka-handa na natin gawin. Dito nga pong huling mga araw ng 2020 ay sinimulan na po natin ang pagpapaganda ng ating kalsada, pagpapalawak ng ating kalsada hanggang doon sa boundary ng San Fernando sa Santo Tomas. Inabot lamang po tayo ng matinding ulan at hindi maunawa ang panahon kaya medyo natagalan po ang ating pagpapagawa ng ating kalsada. Kamakailan, yung ating natapos na po ay in-asphalt overlay, kaya napakaganda po ng pagpasok sa ating barangay ng ating kalsada at walang lubak-lubak, makinis, very smooth ang ating lamang pong pakiusap sa ating mga kanayon na may mga may-ari o nagdadrive ng mga sasakyan, motorman o kotse o truck o anuman. Tayo po ay magdahan-dahan para hindi tayo
disgrasya. Nais ko pong pagtuunan ng pansin sapagkat kabababa lamang po ng kalatas mula sa ating IATF na ang lalawigan po ng Laguna ay kasama doon sa tinatawag na NCR Plus bubble, kung saan po talagang napakataas ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19 na noong isang araw po ay halos umabot ng 9,800 plus. Malapit-lapit na po sa 10,000 a day. Kababayan, kanayon, kaya wag po natin babaliwalain o bibiru-biruin itong COVID na ito. Mahigpit po ang mga tagubilin ng guidelines. Magsuot ng face mask kung tayo ay lalabas ng bahay upang bumili ng ating mga essential requirements katulad po ng pagkain, gamot, mag-withdraw tayo ng pera o tayo tatanggap ng pera mula sa mga padala centers. Kaya po, ako'y nakikiusap sa inyong lahat para po sa kapanatagan at kapayapaan ng pag-iisip ng bawat isa. Kapag dumating po ang bakuna dito sa ating barangay, sa ating bayan, nabigay po ng ating national government, tayo po ay magpapakuna. Sapagkat pag hindi po tayo magpapabakuna, hindi po tayo mapapanakad at tayo po ay mangangamba na baka tayo ay magkaroon ng COVID. Maniwala po kayo sa mga eksperto na nagsasabing ito ay ligtas. Kung meron man po na konting side effect, halimbawa ay kayo ay sumakit ang ulo, ay yan po naman ay siguro ay natural lamang sapagkat may antibodies na ipinasok po sa inyong katawan. Kaya ako po'y nakikiusap, lalo-lalo na po doon sa Priority A1 at Priority A2. Sino ba yung mga Priority A1? Ito po yung ating mga barangay health workers and health frontliners. Yung A2 ay yun yata ang senior citizens. So, huwag po natin palampasin itong pagkakataon na ito na tayo ay magpabakuna sapagkat ito po, mga dumating na unang bakuna na ito ay mula sa kagandahan loob ng mga donor countries. Kaya po huwag natin sasayangin sapagkat ito po'y pag nabuksan, hindi na po ito pwedeng isara at ilagay ulit sa storage. Kailangan pong maubos ang laman ng isang bayan sapagkat pag hindi naubos at hindi na ituro, masasayang po ang bakuna. So, yun po ang aming pakiusap. Ang inyong barangay, ang ating bayan, ang ating bansa ay nakikiusap sa ating lahat, sa lahat ng mga barangay officials na tayo ay tumulong upang kumbinsihin ang ating mga residente na tayo ay magpapakuna. Nais din pong sabihin at ayon po sa instruction ng DILG, ito po Barangay Assembly Day ay gamitin natin ang pagkakataon upang ipaliwanag sa taong bayan ang iba't ibang mga memorandum circular na inilabas po ng DILG. Katulad po ng pagpapalakas ng kakayahan ng ating barangay health emergency response teams o yung tinatawag na BERTs sa kada barangay. Meron po tayo niyan at ito po ay nagkakaroon ng capacity building sa pamamagitan po ng mga webinars at mga online seminars, talakayan at awareness raising campaign. Ang pangalawa po ay yung DILG Memorandum Circular 128 Series
Series of 2020 na inihikayat po tayo o minamandate tayo na huwag nang maningil ng certification fee para sa mga first-time job applicants. Tayo po, ang ating barangay, ay meron namang ordinansa na nito na wini-waive natin yung certification ng paniningil sa first-time applicant at ang ating tipong bayan ay meron na rin. Kaya nais din po nating i-reiterate o bigyan diin yung pag-segregate ng ating basura. Yung meron po tayong batas dyan na Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. At yun pong pagpapalakas ng ating Barangay Ecological Waste Management Committee upang ipatupad ang batas na ito. Yun pong DILG Memorandum Circular ng 047 dated 2020 ang pagbibigay po ng mga guidelines para sa Peace and Order Committee ng ating pong barangay. Yung pong Barangay Drug Abuse Council, nais kong malaman ninyo na tayo po'y natutuwa sapagkat bilang Pangulo ng Liga ng mga Barangay dito sa ating bayan, ating pong ginabayan ang 5 barangay ng ating bayan, ang Del Carmen, ang Barangay San Juan, Barangay 2, Barangay 4, at saka San Miguel, upang sila ay mapatulad sa ating barangay na matagal na po tayong drug-cleared na barangay. Ayon po sa DDB circular, mga requirements na ating pong dinaanan, matagal pong panahon na tayo lamang ang kaisa-isang barangay na drug-cleared dito sa bayan ng ating municipality. Kaya po sa susunod na buwan, siguro 6 na tayo. Tayo pa rin ang natatanging barangay na community mobilized barangay. So, yun po yung mga ating ginagawa. At nais ko pong ipagmalaki sa inyong lahat mga panayon na sa pagtutulong-tulong po ng ating mga kagawad na sila ang humaharap na nag-aayos ng mga hindi magkasundo-sundong ating mga kanayon. Ang ating pong barangay sa ikalawang pagkakataon, magkasunod na taon po, tayo ay provincial, tayo ay finalist sa first class to third class municipality sa ating provincial level. Sana po this year, sana this time, makamit na natin na tayo ang maging provincial level champion ng LTIA, yung Lupong Tagapamayapa Incentive Awards. Sa tagal-tagal ng panahon, sa tagal-tagal na natin ng panunungkulan, ay inaani na natin ang mga reforma at pagpapakahirap ng inyong mga napiling leader ng ating barangay. Kaya ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay ang pagsasaayos ng ating patubig. Pagpapaumanhinan po ninyo ako sapagkat sa mga panahong ito na halos summertime na bumababa po yung ating water level, dumadami ang pangangailangan ng bahay-bahay ng patubig, ng tubig.
sapagkat mainit na panahon. Lahat po ng tao ay nasa bahay dahil nga sa pandemya, hindi tayo makalabas, dumadami ating labahin. Naiintindihan ko po na ang kailangan natin ay sufisyenteng tubig sa ating barangay. May mga kadahilanan lamang kung hindi natin masabi sa inyo sapagkat sinubukan na po natin na ayusin, makipag-usap tayo upang makumpuni natin yung ating deep well doon sa may tangking bato. Ngunit sa mga panahong ito po ay hindi po natin magalaw sapagkat mayroon pong mga kadahilanang hindi natin maintindihan. Kung kaya ang aking pong ginagawa at inumpisahan ko na po ito, ay pag-uusap po tayo ng bibili ng isang lupa para sa ating deep well, bagong deep well. Ngunit sa maang palad, ang titulo pala nitong lupang ito ay nasa mga dati pang mayari na hindi maintindihan kung paano pa hahatiin. Kung kaya't nawalan po tayo ng pagkakataon na ang ating bagong deep well ay mailagay natin dito sa lupang ito. Bibigyan po sana natin itong lupang ito upang doon natin itayo ang bagong deep well. Pero hindi po nagkaroon ng magandang resulta kung kaya humanap po ako ng isang technical na tao na nag-advise po sa atin na gamitan na po natin ito ng malaking bomba. At siguro po, sa susunod na buwan, itong April, matatapos na po ng ating Municipal Engineering Office yung pong program of works para sa isang malaking deep well. Ang pagkakaiba po nitong deep well na itong ating ipagagawa, ito po ay 7.5 horsepower na pwedeng maglabas ng mga 100 to 120 gallons per minute. Gagamitan po natin ito ng variable frequency driver para kaliwat kanan po. Kahit mataas po yung dulong kanlurahan natin, pupunta po ang tubig doon, magkakatubig bawat linya ng ating tubig. Humigit kumulang na 2.5 hanggang 3 milyon ang ating pwedeng magastos natin dito. Pero mga kanayon, this is an investment na gusto kong gawin para sa ating lahat. Meron po tayong 1 milyon na hindi nagalaw ng 1 taon na nakalaan sa ating development mula sa ating munisipyo. Gaya po ng ginawa natin noong pagbili natin ng lupa nung unang tayo ay umupo, iniipon po natin yun pong mga allocation sa atin ng munisipyo para makasapat yung halaga sa pagpapagawa nitong malaking deep well na ito. So, pag ito po ay nagkaroon ng katuparan, maaari na pong ihinto na natin yung mga ibang deep well sapagkat yun po hindi na natin kakailanganin. Kakailanganin na lamang natin ito kapag may problema dito sa ating bagong deep well. Para po wala tayong problema, kung saan natin ito itatayo, doon natin ito itatayo sa ating barangay property, doon po sa may covered court, sapagkat
doon po merong transformer na kailangan itong 7.5 horsepower na ito. Sapagkat kung itatayo po natin ito sa malayo sa horsepower, sa transformer I mean, mahihirapan po ang ating motor gaya ng ating nararamdaman ngayon. Pag nagkakaroon po ng voltage drop, nasusunog ang ating motor. Kaya mga kanayon, konting tiis lang po. Hindi po tayo nagpapabaya. Hindi po tayo natutulog sa pansitan. Sabi nga, dahil kaya lang ay dadaan po tayo sa proseso upang itong ating kalahatang problema sa patubig ay magkaroon na ng solusyon ng mahabang panahon. Kung makikita ninyo at talagang may pagmamalaki ng ating barangay ay yung proyekto nating libreng mineral water. At sana itong taon na ito, bago tayo umabot ng Oktubre, may re-report ko sa inyo na ang ating patubig ay ayos na ayos. Lahat ng bahay ay magkakaroon ng sufisyenteng tubig sa kanilang pangangailangan. Mahaba-haba po ang ginugugol natin dito, diskusyon sa ating patubig sapagkat ano man po ang ating gawin, ano man kaganda ng ating kalsada, ano man kaganda ng ating pagpapatakbo, ang ating ayuda, ang ating medisina, kahit pa walang korupsyon tayong nangyayari dito sa ating barangay, ang lahat ng ito ay walang saysay kung ang ating mga kanayon ang isinisigaw ay ang kakulangan sa tubig. Kaya po, sa araw na ito, ipinangangako po sa inyo, bago po tayo magkaroon ng matinding kahirapan sa tubig, atin na po itong susolusyonan. Kaya po, mga kanayon, konting tiis lang po ang aking hiling. Konting pag-unawa po sa inyong barangay. Kailangan po po kayo ang inyong pakikiisa, unang-una po paglaban ng COVID. Magsuot po tayo ng face mask. Pag tayo po ilalabas, magsuot po tayo ng face shield. Always maintain 1 meter social distancing. Sumunod po tayo sa mga ipinabuutos ng ating pamahalaan. Iwasan po muna natin ang kumpul-kumpul. Wala po munang inuman. Wala po munang birthdayan na magsasama-sama ang marami. Pwede po kayo mag-birthday. Kayo-kayo na lang muna. Pamilya na lang muna. At sa susunod na taon, pag kayo'y nagpabakuna at tayong lahat ay nabakunahan, pwede tayong mag-fiesta. Araw-araw pwede tayong mag-inuman. Araw-araw pwede tayong magkantahan. Pero ngayon, bawal ang video game. Ang ating pong curfew, alas 6 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga. Kaya po, mga kanayon, ito po si Kap Boal Boy Sandiga. Muli po ay nakikiusap sa inyo. I need your understanding. I need your cooperation. Hindi natin po kaya itong mag-isa sapagkat ang tagumpay po ng ating barangay ay dahil po sa ating sama-samang pagtutulungan at pakikiisa sa lahat ng mga ating adhigain at pagsunod sa lahat ng itinakda at pinag-uutos ng ating pamahalaan. Magandang hapon sa inyong lahat at sa lahat ng mga nasa
lahat po nasa Europa, lahat po ng nasa Dubai, nasa Middle East, sa lahat po ng mga nasa Amerika, ating mga kanayon. Huwag po kayong mag-alala sa inyong mga mahal sa buhay dito. Hindi po natin pababayaan sila lahat. Maraming salamat at patnubayan lagi tayo ng ating Panginoon.